Hello mga ka-love! Magandang umaga! Ito nga ni pala ang aming weekend ganap for today's video. Namalengke nga ni kami dyan kahapon at dahil nga ni wala na kaming mga panamya dito sa bahay. At ayan nga ni ang aming mga pinamili. Kaunti lang naman ang aking pinamili dyan at pagkatapos ay bumili na rin ako nitong chicken feet. At pagkarating nga ni namin sa bahay ay agad namang inasikaso ng aking pamangkin ang pagluluto ng chicken feet dahil nga ni hapon na din dyan. At fast forward at tapos na nga ni pala magluto ang aking pamangkin. At iri nga ni ang dahilan kung bakit may di pagluto kami nito ngayon mga kalab. Ito na naman nga ni ang araw na magsusunog kami ng atay for today's video. Pagpasensyahan nyo na mga kalab at nagkayayaan laang naman kami ng aking mga pamangkin. At maya-maya ka pa nga ni ay bigla naman dumating iring nanay ko at saka yung tatay ko at kami daw ay hindi malaang daw marunong magyaya ay aba ay natikim din daw naman sila na rin. Inabiro pa nga ni kami na ang akala nila ay inuman daw ang adatnan pero bakit daw kami nagamukbang yata dini? Paano baga naman ay ginawa na daw naming ulam yung aming pulutan? Ay tingnan nyo naman mga kalab at punong-puno nga naman yung pinggan ko. At fast forward at kinabukasan na yan. Maaga nga ni akong gumising at ako nga ni nag-asikaso at meron nga ni kaming patrabaho ngayon sa aming bukid. Eri nga ning isda na nabili ko kahapon sa palengke ay aking aprituhin mga kalab. At eri nga ning pansit bihon ay alagay ko naman din sa munggo na nabili ko rin kahapon at nailaga ko na nga ni pala yan kanina pagkagising ko. At meron din nga ni palang talong na naglako din sa amin kahapon kaya ayan bumili na rin ako at magatorta tayo niyaan ng ilang piraso. At fast forward at eri nga ning talong ang una kong niluto para sa aming almusal. Yun nga ni palang isda at saka yung gulay na munggo ay para sa pananghalian. At dahil madali nga ni tayo kaya ayan, in-scrambled ko na lang yung talong na dapat ay ating atortahin. Masarap din naman yan mga kalaw. At sa pagluluto nga nito ay nagayat lang ako dyan ng sibuyas, bawang at saka kamatis. Pinapula-pula ko lang yan bago inilagay ko ang ating scrambled egg at talong mga kalaw. Hinalo-halo ko lang yan para naman kumapit yung mga samya na inilagay natin dyan mga kalaw. Simple at napakadali din lang namang lutuin ito. At dahil napakabilis nga ni ng oras sa tanghali na agad, kaya naman agad ko na rin isinunod itong ating isda. Asbok na nga ni ang ating kawali dahil medyo nilakasan ko ang apoy at nagmamadali na nga ni tayo at tanghali na. 2 kilong isda nga ni pala ang ating aprituhin mga kalab, kaya dyan ko na rin niluto sa medyo malaking kawa. At fast forward at luto na nga ni pala ang ating pinritong isda, kaya naman agad ko namang isinalang ang ating sinaing mga kalab. Dinagdagan ko nga ni dyan ang aking sinaing at hindi bali na nga ning sobra, wag ang kulang. At habang nakasala nga ni yung ating sinaing sa bahay ay nakiluto muna ako dito sa kala ng aking nanay dahil nga ni tanghali na mga kalab. At maya-maya yasunduin na ng darling ko yung kanilang pananghalian dito sa bahay ay hindi pa nga ni ako tapos magluto. Pinartniran ko na nga ni ng gulay yung kanilang isda na pang-ulam ngayong pananghalian para naman ganahan sila sa kanilang pagkain dahil nga ni mga pagod sila mga kalab. Mabuti na lang at kahit di uling itong lutuan ng nanay ko ay hindi rin naman ako nahirapan at mabilis din naman ako natapos magluto. Eri nga ning lutuan niya ay di rin mismo nakalagay sa harapan ng kanyang bahay dahil nga ni nabanggit ko sa inyo dati na pagtitinda ng mga gulay ang kanyang hanap buhay. At fast forward at nandito na nga ni kami sa bukid. Bandang 12:00 na nga ni dyan ng tanghali kaya naman paniguradong gutom na ang mga taong nagtrabaho. At tinulungan na nga ni kami magdala ng pagkain ng tiyuhin ko at ayun nauna na nga ni sa amin mga kalab. At pagkarating nga ni namin din ay ayan tingnan nyo naman at napakaganda ng mga ngiti at sa wakas sila daw ay makakakain na at sila nga ni mga gutom na. Hindi pa nga ni kami nakakagawa ng sarili naming kubo dito kaya naman nakigamit na lang muna kami ng kubo dito sa karatig namin mga kalab. Hayaan ninyo at sa susunod ay magapagawa na rin tayo para naman meron din tayong sariling kubo. At napapahaba na nga ni ang aking kwento nang hindi ko malaang kayo naaalok mga kalab ay kain na rin kayo. At fast forward, bandang 1:00 na dyan ng hapon at nakapagpahinga na rin sila kaya naman agad na rin silang nagsimula sa pagtatabas. At nakitulong-tulong na nga ni dyan ng kaunti yung darling ko at tinagtag niya yung mga nakadikit dyan sa puno ng mangga. And that's all for today's video. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.